praise. Sige, habang wala pang iba at naghahanda kayo, memory verse muna. Saan na ba yan? Sige, habang wala pa yung iba at wala pa kayo, memory verse muna ako, no? 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. John 3:16, sapagkat ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:14, sa simula yung salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at naging taong salita at tumakasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya na sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Romans 8:9, ngunit kayo ay wala sa laman kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ngunit, subalit, kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umungal na humahanap ng kanyang malalapa. 1 Corinthians 12:3, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita ayon sa Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus at walang makakapagsalita. Si Jesus ay Panginoon. Mali. Makapagsabi si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. 1 Corinthians 12:13, sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, mga alipin ng mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. And mga awit 1:1-3, mapalad ang hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalantad, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at si Kristo na iyong sinugo. Job 28:28, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. And John 1:16, at sa pamagitan ng kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Titus 2:11-13, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat, na matapos tayong turuan na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang naghihintay sa mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 4:15-17, kaya't mag-ingat kayo sa inyong lakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng marurunong na sinasamantala ang panahon, dahil ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. And 2 Peter 1:5-9, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat na inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya
ng kabutihan ng kaalaman ng pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos at ang pagiging makadiyos ng pag-ibig sa pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ay hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino man ang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang mga bagay na malapit ang kanyang nakikita at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. 2 Peter 1, 5-9. So yun po, 15 verses na po yung memory verses natin. And so, meron po bang, okay, we still have time, I think. Sige. So, by family. So, ganun na lang po gagawin ko. Every Monday, ako po ay magsisimula. Ako ang mangunguna to set an example sa lahat po kung paano tayo dapat namumuhay. Hindi lang, yun nga, pero yun, memory verses lang yun. Pero isa yun sa napakalagang bagay na dapat natin gawin. So, it is my desire to lead the people of God, the church, sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, isa sa mga bagay na ginagawa ko is to set as an example. So, yun po. Sige, mamaya may share ko po sa inyo mga bagay-bagay. Sige, so sino po dito ang makapag-memory verse, from 2 Timothy 3:16-17 hanggang sa 2 Peter 1, 5-9. Meron po ba? So kahit tulungan. Sige, kayo na lang muna, Sai. Then bukas naman yun, diba? 2 Timothy, 2 Peter. 2 Timothy. 1, di ba? 2 Timothy. Ano yun? 2 Peter 1. 2 Peter. Yung pinaka huling dinagdag. Ay, pinaka-latest pala. At dahil dito, wait lang. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, natustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman, ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ay hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino man ang wala ng mga bagay na ito ay bulag, at ang nasa malapit lamang ang nakikita, at nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. So, yung sinight ni Siren yung latest, Sige. Sino pa yung naka-memorize? Sige, yung latest na lang muna. Yung isang verse na lang muna. At hindi muna yung lahat. Yung 2 Peter 1, 5-9. So, may 2 minutes na lang tayo. We will start na sa video ni Paul Washer. So, anyone po? 2 Peter 1, 5-9. Hindi ko po alam na may bago na pala. Sige, okay lang po. Bukas na lang. Hindi po kasi ako nagbubukas eh. Sige. Okay lang po, Tita Susan. Thank you. Sige, anyone? Isa pa. Wala pa po. Sige, okay lang. Okay lang po. Pero, ayun, sana makapag-memorize po tayo. And lagi po natin panghawakan yun. Ako po personally, napakalaking tulong na
alam ko yung mga verses na mga minimemorize natin. Nakakatulong talaga siya in spiritual battle or spiritual warfare. Nakakatulong din siya sa pagdidisiplina sa sarili. Nakakatulong din siya sa pag-obey kay Lord. Nakakatulong din siya basta sa lahat ng bagay. So I hope na makita niyo po yung kahalagaan po nun. And ayun, memorization is one. Isa po yan sa mga bagay na dapat natin ginagawa. So anyway, good afternoon sa lahat. So we will start sa video po ni Paul Washer. May 2 points ako na gusto pong i-highlight no sa video na ito. Sige, makinig po tayo. Sana ba? I want them to know the joy and the prosperity of a sense of God's pleasure. If you're genuinely a Christian, and not everyone in the church is a Christian, what I mean in the visible, what you're looking at right now. In the true church, everyone is a Christian. There's no remnant theology. If you're really in the church, you're really a Christian. But in a local congregation, not everyone is Christian. The faith cannot exist apart from the Word of God. Why do you believe something? Bigyang linaw ko lang po yung part na yan, yung sinabi po ni Paul Washer. May binanggit po siya na invisible church tsaka visible church. So yung invisible church po is yun po yung tunay na church. Yun po yung mga tao, mga mananampalataya sa buong mundo, mula po ng una hanggang ngayon, lahat po ng mga mananampalataya na iyon, they compose po the invisible church. Ibig sabihin ng invisible church, hindi natin nakikita. But yun po yung totoong church. Lahat po ng nandun sa invisible church, yun po yung mga niligtas. Okay? And then, meron po tinatawag na visible church. Visible, ibig sabihin nakikita. So, dito naman sa visible church, hindi lahat ligtas. Gaya po ng sa His Community Church, yan po ay visible church. Nakikita nyo po ang bawat isa. Nakikita nyo na merong worship leader, merong instrumentalist, merong multimedia team, merong nagsisimba, merong nag-a-attend ng Bible study, pero hindi po lahat ng nasa visible church ay ligtas. Meron po doon mga hindi totoo. Okay? Yun po yung parang sinabi ni Paul Washer sa visible tsaka invisible church. Okay? So I hope and pray na lahat tayo na nandito sa visible church, I hope and pray na lahat tayo ay kabilang talaga sa invisible church. Well, malalaman po natin yan kapag tayo ay dumaranas na po ng pag-uusig. Yun nga, yung topic natin recently, no? And malalaman din po natin yan sa pamagitan po ng pamumuhay natin. If tayo po ay may bagong puso na ang tanging, na ang joy na talaga natin, no? Ang joy natin is ang sundin ang kalooban ng Panginoon, sundin ang salita ng Panginoon. Yan po ang pagpapatunay ng Panginoon sa mga niligtas na sila ay niligtas. Kasi ibig sabihin po doon, the Holy Spirit is really working sa buhay ng taong iyon. Kung titingnan niyo po yung Ephesians chapter 1, verses 13 to 14, makikita niyo po doon ng Espiritu Santo ang tatak. No? Yun yung tatak, yun yung seal na sigurado. And kapag sinabi natin ng isang tao ay may Espiritu Santo, yung taong pong iyan ay namumuhay ayon sa Espiritu at hindi na sa laman. So pag sinasabi po natin namumuhay ayon sa Espiritu, ibig sabihin po nun, namumuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So ang isang taong pong niligtas, ang kanilang kaligayahan, ang kanilang nais ay ang sundin kung ano po ang kalooban ng Panginoon. So kapatid, kung ngayon, nandun pa rin yung kagustuhan mo na gawin yung kasalanan, repent, ikaw po ay tumalikod, ibabad mo po ang sarili mo sa salita ng Panginoon. Wala nang ibang paraan, no? Kundi ipag-pray mo kay God na
God will give you this repentance. God will grant you repentance. Pero kapatid, no, walang magandang idudulot ang kasalanan. So, patuloy tayo, no? Believe something because God has said it. And if God hasn't said it, you can't believe it. And if you do believe it, you're in presumption. Well, the Bible says, according to what's written here, faith is the assurance of things hoped for. In what way? How can I have assurance of what I hope for? How can I have the conviction that something I've never seen exists? Only if God says it. If God says it and I do not react to it positively, that's unbelief. If God hasn't said it and I believe it, that's presumption, and both of them are deadly. The Word of God is central to reverence. It's central to faith. Do you know what else it's central to? Love. You say, how is that? How do you make yourself love God more? You can't. Well, then we're doomed. No, we're not doomed. It's just we're not going to put our hope in you. When I married my wife, you should have seen her in all her glory. I love her more now. Now, when someone says that, what happens? Immediately, oh, what a great man. You know, you see some man who loves his wife, and what do you think about? You think about the man. Oh, he's such a wonderful man. He loves his wife. Maybe he's not a wonderful man at all. Maybe he has a wonderful wife. My point is this. Why do I love my wife more now than I did before? Because I have seen over the decades more of her virtue, more of who she is. And it's her virtue, a greater revelation of her virtue, that does something to me, draws out my affections. So if you want to love God more, what do? You go look for more of God. And if your heart is unregenerate, you're lost and just a church member, the more you see of God, the more you'll hate Him. Guarantee it. But if your heart has been changed, you're regenerate, you're a Christian, the more you see of God, His beauty, His splendor, His faithfulness, His power, His love, the more you see of it, the more He will draw. That beauty of God will draw out your affections. Pause ko lang po doon, no? So, may ginamit pong illustration si Paul Washer. Sinabi niya, nung kinasal daw siya sa kanyang asawa, mahal niya yung asawa niya, pero mas mahal niya daw yung asawa niya ngayon. Bakit? Kasi habang tumatagal at nakikita niya yung kaugalian, yung katangian, yung personality ng asawa niya, the more na nai-inlove siya sa asawa niya. Yun yung sinabi ni Paul Washer. And so ginamit niya na illustration para ipakita or para i-convey yung message sa atin na ganun din po sa Panginoon. If you want to love God more, you must seek Him more. Ibig sabihin, in which I agree. Ako po, I can testify. Ako po ay magpapatotoo sa inyo. The more I see and know who God is, the more, yun nga, sinabi ni Paul Washer, the more yung pag-ibig, no, sa Panginoon is lumalabas sa tao. Naintindihan niyo po? So, the more you will become obedient to God, the more you will be surrendered to God, the more na rerespetuhin mo ang Panginoon, the more na mag-iingat ka sa bawat actions mo. Why? Bakit? Kasi mas lalo mong nakikita, mas lalo mong nakikilala yung kagandahan ng Panginoon. So yun po yung sinabi niya. So mga kapatid, that is true. Kaya nga po, kung ang ating mga oras ay ginugugol po natin sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa atin upang makita o upang makilala ang Panginoon, we will never grow. Our love for God will never grow. But mag-grow cold lang po yan. And alam niyo po ano mangyayari? Yung finifeed niyo po sa inyo, gamit po ang social media, gamit po yung mga ibang bagay, basta na pwede niyong gawin, dun kayo mas lalong magiging magaling. And yun nga po, ang resulta is kasalanan. Ang resulta is mag-grow cold lang kayo kay God. And that is true. Ako, mapapatotohanan ko po yan.
And I think you would agree. Siguro naman mag-a-agree kayo. Na-experience nyo din yan. Or siguro hanggang ngayon na-experience nyo. So kung hanggang ngayon na-experience nyo po yan, you must repent. Tigilan nyo na po talaga yan. Hindi talaga yan makakatulong sa inyo. Pero sabi nga ni Paul Washer, the more you see God, kung ikaw ay hindi naman niligtas, the more you will hate God. Pero kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, may bago kang puso, the more you know God, the more you will love God. And that is true. No? Sige, last 1 minute. Do you know why there are some people who are able to die the most horrific deaths in the name of Christ? Do you know why there are people who are able to depart from their family and not return for 40 years serving in the worst hellhole on the planet? Do you know why? It's not that they're better than you. We all come from the same stock of Adam. Then what is it? They've just seen more of Christ than you have. Paul says it is the love of Christ that constrains us, and we're so humanistic. We always think it's Paul's love for Christ that pushed him on and constrained him. That's not what he's saying. He's saying Christ's love for me pushes me on. Do you see the difference? Because if you see someone loving God, it's just because their affections have been drawn out. So it wasn't self-generated. No, it has nothing to do with any goodness in a human being. It has nothing to do with any of that. It all began with Christ. Do you know? Okay. So dito po magtatapos, no? Ang ganda ng point na to. Ano po yung sinabi niya? Malimit po sa atin, sa ating mga tao, kapag nakikita natin ang isang tao na grabe mag-serve kay God, yung iniisip natin, wow, grabe yung love niya kay God. Pero mali po yun. Actually, hindi po yun tama. No? Ang tama po is that dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, no? Dahil po sa pag-ibig ng Panginoon, iniibig niya yung Panginoon. Sabi niya nga, alam niyo bakit yung iba willing na mamatay para sa Panginoon? Alam niyo bakit yung iba willing na hindi na umuwi sa mga bahay nila, magstay na lang sa missionary for 40 years, sabi ni Paul Washer, hindi dahil mas mabait sila sa inyo, hindi yun ang dahilan. Kasi pare-pareho lang po tayo. No? But ang kaibahan lang is, mas nakita niya yung pag-ibig ng Panginoong Jesus kesa sa'yo. Alam mo bakit ikaw hindi ka nag-aaral ng salita? Bakit wala kang gana mag-aaral ng salita? Bakit mas pinipili mo gawin yung mga bagay na walang kwenta, hindi nakakatulong sa spiritual growth mo? Alam mo bakit? Kasi hindi mo nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Kasi ang hinahanap mo pag-ibig ng tao. Ang hinahanap mo pag-ibig ng mundo. Ang hinahanap mo, or baliktad mahal mo ang mundo. Nandun pa rin sa mundo yung affections mo. Alam niyo po ba, sa Bible reading ko sa Ezekiel, grabe yung description ni God sa Israelites. Bakit? Sinabi talaga ang description ng Panginoon sa Israelites, no? Mga pakakak. Ito yan sa Tagalog. Mga prostitute. Mga nagbebenta ng laman. Ganon ang description ni God. Ganon nila binaboy yung kanilang, hindi man literal na pagbebenta ng laman, pero yun yung description ni God. And di ba yung nagbebenta ng laman silang binabayaran? Pero sa description ni God, sila pa ang nagbabayad sa mga lalaki nila. Ganon kasama ang Israelites. You see? And huwag kayong matawa kasi ganon din tayo. Ganon ka din. If patuloy mong binibigay yung sarili mo sa ibang bagay apart from Christ, ganon ka din. Nangangalunya ka sa Panginoon. Binibenta mo yung sarili mo sa iba. You're serving other gods, which is not God. Intindihan niyo po yun? Okay? And be careful on that. Be careful on that. You see? So, ako masasabi ko sa sarili ko, bakit ako ganito? Because masalo ko nakikita yung pag-ibig ng Diyos. And it is true. Kaya gustong-gusto ko talaga i-share tong video sa inyo. Na hindi po ako nagmamalaki. Sobra lang talaga po yung tuwa ko. Sobra lang talaga yung ligaya ko na, alam mo yan, totoo yung sinabi nila na kapag nakita mo yung pagsunod mo sa Panginoon, hindi ang sarili mo ang
bibigyan mo ng pasalamat. But makita mo na yun yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo. And so kanina may nangyari sa akin, pero hindi ko na muna i-share sa inyo. Pero natatawa lang ako kasi nakita ko yung pag-protect ng God, ng Panginoon sa akin. So I praise God for that. Anyway, He is working. He is really working. And nakita ko din po yung working niya sa church. Bakit po? Bigyan ko lang po kayo ng idea. Natutuwa ako kasi kung matatandaan niyo po yung 2nd year anniversary natin, si Siren nga nagawa nun eh. Yung parang slogan na meron tayo, a year of reformation. Tama po? And so, totoo po na nangyayari ngayon. Natutuwa ako and I'm so excited kasi inaayos po talaga ng Panginoon ang lahat. Unang-una, nakita ko yun sa sarili ko. Marami po tayong mababago. Marami pong magbabago sa ating pagtitipon-tipon, lalo na po sa Sunday. And marami po tayong mga pag-aaralan. And so ako din po, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ganun din po yung pag-ibig ko sa church. Na kung saan, it's really my desire to know more, to learn more. Kaya po may sinasalihan po ako ngayon. May sasalihan po ako na conference. And iniisip ko rin na baka pumasok ako ng, hindi ko alam kung seminary yun, pero ano lang siya eh, ilang weeks ba yun? Hindi ko pa na pero kino-consider ko po na pumasok ng seminary for the church. I mean, because kasi ganun eh, dapat kung pagsisilban mo yung ang Panginoon, dapat tama kasi dapat equip din ako. So pero kailangan siya ng pera. So iniisip ko paano, and then kapag hindi ko pa kasi alam paano yung nila, kung pwede ba online or dapat pumunta ako doon. Titingnan ko pa po. So pero yun yung desire ko, to learn more, para sa Panginoon at para din po sa inyo. So please pray for me. Pag-pray niyo po ako, please, na manatili yung ingatan ako ng Panginoon, no? So anyway, excited ako. Mangyayari yan soon. Praise God. Okay. Nagle-learn, inaaral ko pa para maiayos na po na sa inyo, pagturo din sa inyo. So men, yung mga lalaki, I pray na kumilos ang Panginoon sa mga puso ninyo. And I pray na makita niyo yung pag-ibig ng Diyos. And I pray na mag-mature na din. Hindi lang yung mga lalaki, but also yung mga babae. Praying for the maturity ng bawat isa. Spiritual maturity. Kaya tandaan niyo yung 2 Peter 1:5-9. So, seryoso po tayo dito. Okay? Because we have one audience and that is God. Okay? We are serving one God. The true God. No? Okay po. So sige, tayo po ay manalangin muna as we start. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-ibig. Maraming salamat, Lord, sa pagtitipon-tipon sa bawat isa dito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, patuloy po akong humihingi sa iyo at nananalangin sa iyo at nakikita ko po ang pagkilos mo sa iglesia mo dito. Pagkilos mo, O Lord, sa pagliligtas ng iyong mga tupa dito sa Kabkaben, dito sa Bataan. Lord, I continue to pray na yung maturity po talaga ng bawat isa. At yun ay sa pamagitan lamang ng iyong pag-ibig, ng iyong salita, ng iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. And I pray na ang bawat isa will respond, makinig, at susunod talaga sa iyong kalooban. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tara, aral tayo, no? Let's open our Bible in John chapter 2. So, magpapatuloy po tayo sa 13 hanggang sa 22 muna. Okay? So,
Sino po dito yung nakapagbasa? Yung nabasa nila yung 13 hanggang 22. Sino nagbasa? Nag-send po ako. Okay, bakit di kayo gano'n taas? Okay, wala lang. Chine-check ko lang po. Alright, so verse 13. Malapit na noon ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. So, sana hindi na po alien yung Pasko sa atin, no? So, ano nga po yung Pasko? Ang Pasko po ay sumapit. Ano po? So, ang Pasko po ay ang pag-aalala, pagse-celebrate ng mga Israelita sa pagliligtas ng Panginoon sa kanila sa paglabas sa Ehipto. Okay? Specifically, yung gabi po na pinatay ng Panginoon. Yung mga ano ba 'yun sa Tagalog? Yung panganay na anak, no, ng mga Hudyo, mga tawag dito? Ehipto, mga Egyptians. And then ang naligtas po ay yung mga may dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan. Okay. Alright, yun po yung Pasko. Now, kung makikita niyo po doon, malapit na noon ang Pasko. By the way, ano pong nangyari bago nito? So, nangyari po is yung unang miracle na ginawa ng Panginoong Hesus. At ano yung pinakaunang miracle na ginawa niya? Yung tubig na naging alak. Okay. Yung tubig na naging alak. So, yun po, no? Pagkatapos po noon, di ba, nasa kasalan sila. And then, kung mababasa niyo po sa verse 12, pagkatapos nito ay bumaba siya sa Capernaum. Kasama ang kanyang ina, mga kapatid at kanyang mga alagad, sila'y tumigil doon ng ilang araw. So, pagkatapos sa kasalan, pumunta sila sa Capernaum. And then, verse 13, malapit na noon ang Pasko ng mga Hudyo. And then, bumaba sila patungo sa Jerusalem. Kasi doon po, sinasagawa po yung Pasko, no? And then, anong pinapakita po nito sa verse 13? So, makikita nyo po dito yung pagsunod talaga ng Panginoong Hesus, no, sa mga itinalaga po na celebrations or kapistahan ng Panginoon. Okay, dito natin makita yung obedience po ng Panginoon. This is one example ng pag-obey po ng ating Panginoong Hesus. Okay? Now, by the way, ito pong nangyari dito, ito po yung pinakaunang Pasko na naisulat or nai-record sa pagsisimula po ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Okay? And kung babasahin natin yung buong John, may 3 pong record na ang Panginoong Hesus ay nagpunta po ng Pasko. Okay? So, yung huli niya pong pagpunta is yung time na po na siya ay pinatay. Okay? So, okay, yun po yung situation dito. And verse 14, natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at ng mga nagpapalit ng salapi na nakaupo. Sounds familiar? Okay, I think familiar po ito sa inyo, no? At anong ginawa niya? Verse 15, gumawa siya mula sa mga lubid ng isang paghagupit. So gumawa siya ng pamalo. At itinaboy niya, pero hindi niya po sinaktan yung mga tao. Tinaboy niya lang po. Okay? Itinaboy niya silang lahat papalabas sa templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ibinuhos din niya ang mga salapi ng mga mamamalit at itinaob ang kanilang mga mesa. So ito po yung situation na nangyari sa pagpunta ng Panginoong Hesus sa templo sa Jerusalem dahil po sa pagse-celebrate ng Pasko. Now, tinanong ko po sa inyo kung familiar po ito sa inyo. Tama?
And sabi niyo, familiar. Now, gusto ko lang pong isabihin sa inyo, ito pong nangyayari na pagtaboy niya no, sa mga, yun niya, yung mga nagbebenta, hindi po ito isang beses lamang nangyari. Okay? Ito po yung unang nangyari, and then later po, no, yung huling linggo ng Panginoong Hesus, ginawa niya rin po ito. Okay, kasi baka magtaka kayo, no, nasa John chapter 2 tayo, tapos mababasa niyo sa Matthew, anong chapter yun? 14 ba yun or 11? Mababasa niyo sa Matthew, bakit nangyari to? Di ba? Chronological yung ginagawa nating pag-aaral, sunod-sunod. Bakit sa John chapter 2, sobrang aga na nangyari, kay Matthew, sobrang late na nangyari? Kasi nga po, magkaibang tagpo po yun. So itong nangyari dito, pagsisimula pa lang po ng ministeryo ng Panginoong Hesus. Okay? Now, ano pong pinapakita nun? Na naulit siya, hindi lang isang beses. Ano pinapakita po nun? Ibig sabihin, ganun na po talaga yung gawi ng mga tao doon sa templo. Naintindihan niyo po? Okay? In which, ito pong ginagawa nila is hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi, bakit ko po yun nasabi? Verse 15, anong ginawa ng Panginoon Hesus? Kanyang itinaboy yung mga gumagawa noon. So, ibig sabihin, makikita nyo dito, yung ginagawa ng mga Israelita or ng mga Hudyo is paglalapastangan po sa templo ng Panginoon. Okay? So, okay. Let's go deeper, no, sa verse 14. Natagpuan niya sa templo ang mga nagtitinda ng baka, mga tupa, mga kalapate. Now, bakit po may nagbebenta doon? Bakit po may mga nagbebenta? Baka may share po kayo, no? At bakit may nagpapalit ng salapi na nakaupo doon? Bakit po? Kasi may fiesta, may kapistahan. Siyempre, may nagbebenta para merong kumita. Okay? Well, okay. Sino yan? Tita Susan. Naalala ko lang po yun ng kaya po may nagbibenta po doon sa gilid po ng simbang kasi yung mga nag-aalay po, kailangan po yung walang mga kapintasan kasi pagka malayo po kasi nagkakaroon ng mga sakit, ganyan po. Kaya doon may nagbibenta po sa parang ginawa ng tiyanggi. Okay. Alright, tama po yung sinabi ni Tita Susan. 100 points yun, no? So yun po, may nagbebenta po kasi nga, matatandaan nyo po, yung mga Hudyo po, sa iba't ibang bansa. Meron din po galing sa iba't ibang bansa. Okay? So hindi po reasonable na mula sa kanilang bansa, pumunta sila, dadalhin nila yung hayop, yun, magkakasakit. Di ba nga po, kapag naghahandog sila, pinipili pa po yan ng mga pare. Dapat kasi walang sira. Di ba? So the very best option para po sa mga tao, mga Hudyo na lalo na nagmula sa malayong bansa, is ang bumili na lang doon. Kaya ito namang itong mga taong ito na alam nila na ito opportunity para sila ay kumita. So kaya yun po ang kanilang ginagawa. Okay? And then, meron pong mga nagpapalit ng salapi na nakaupo for the same reason. Kasi, galing po sila sa ibang bansa and alam po natin na ibang currency po yung gamit nila. Yung iba, Philippine peso, ay wala pa palang Pinoy, iba, ganoon. So, kailangan nila ng pagpapalit ng salapi para magawa yung pagbibili. Intindihan niyo po? Okay? Now, so yun po yung mga nangyayari dito. Pero yung naging reaction po ng Panginoong Jesus verse 15 is that pinagtabuyan niya po yung mga lahat ng iyon. Why? Bakit?
Anong mali doon? Para lang naman kumita. Anong mali doon? Verse 16, ito yung sasagot. Sa mga nagtitinda ng mga kalapate, ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito, huwag ninyo gawing bahay pamilihan ang bahay ng aking ama. So why is it wrong? Bakit po mali na gawin yun? Kumbaga kung isipin natin, parang okay lang naman, di ba? Okay lang naman eh. Normal, ano lang naman yun eh. Pero bakit siya mali? Kasi hindi ito karapat-dapat sa bahay ng kanyang ama. Ulitin ko po. Kasi hindi siya karapat-dapat sa templo. Ano ba ang templo? Ang templo po ay ang lugar ng pagsamba. Ang templo po ay ang lugar kung saan po nananatili or nagdidwell ang presensya ng Panginoon. Okay? In the old times, okay? Ang presensya po ng Panginoon ay nandoon po nagdidwell sa Holy of Holies. Nasa loob po. And di ba kung matatandaan niyo po, kapag isa lamang po ang pwedeng makapasok doon. At sino ang pwedeng makapasok doon? Ang pinakapunong pari. Once a year lang po siya pumapasok doon sa kabanal-banalan. Okay? And then, di ba, kailangan niya maglinis kasi kung siya po ay marumi, siya po ay mamamatay. Bakit? Dahil ang Diyos po ay banal. At hindi pwedeng may karumihan. Hindi po pwedeng may dumi na lumapit sa kanyang presensya. Now, ano po ang pinapakita nito sa atin? Isa sa mga bagay na pinapakita po nito is ang gaano po kaseryoso, okay? Gaano po kaseryoso ang pagsamba sa Diyos. Okay? Na bakit ko po ito sinasabi? Kasi dito nababasa natin yung templo ng Diyos, tama? Templo ng kanyang ama. And hindi pwede yung mga ganung bagay. Kaya inalis po yun ng Panginoong Jesus. Pinagtabuyan niya po yun, pinagtutumba niya po yun. Now, sa ating panahon ngayon, paano po natin to maire-relate sa atin? Ba? Alam niyo po ba kung nasa na po ang templo ng Panginoon? Asan po? Sa atin. Wow, nasa yun na. Galing. Tayo ang templo ng Panginoon. Katawan natin. Wow. Sure dia, oy? Okay. Okay. So, ang templo po ng Panginoon, nasa Davao. Ay, hindi pala. Nasa Bulacan. Ay, hindi pala. Okay. Ang templo po ng Panginoon ay, okay, dalawang sagot po ang pwede kong maibigay sa inyo. Una is, ang templo, di ba, ang templo po is kung saan po nakikipag-dwell. Pag sinabi natin nakikipag-dwell, nakikipagsalamuha ang Panginoon sa mga tao. Kaya nga, di ba, yung templo na ito, yan yung worship area, yan po yung worship place ng mga Israelita para sumamba sa Panginoon. Kasi doon nagdidwell yung presence ni God. Now ngayon, wala na po yung physical na temple, but meron na pong bagong templo ang Panginoon. Unang sagot po dyan is ang iglesia. Well, yes, tama po yung sinabi ni Mami, pero later on, i-specify ko po yan. Ang templo po ng Panginoon ay ang iglesia, the church, the body of Christ. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito kasi related po ito sa mga mangyayari na soon sa ministry. Okay? Ang temple ng Panginoon is the church. Kaya po, hindi po nararapat na ang iglesia ay hindi tama ang pagiging iglesia. Intindihan niyo po, kagabi,
Ako po ay nag-aaral ng, di ba sabi ko nga po, meron po tayong gagawin na family time every first Sunday of the month. And sabi ko nga po, magpo-focus po tayo doon sa, alam niyo yan, yung discipline, yung pagsasaayos po talaga ng bawat isa sa church. Pero ako po ay natutuwa dahil mas malaki pa pala. Ano lang pala yun, parang, ano yung sabi niya, tip of the iceberg pa lang po pala yung naisip ko na church discipline. There's more, mas malawak pa po pala yung dapat gawin sa ministry, sa church. Now, bago po magkaroon ng church discipline, by the way, bakit po kailangan ng church discipline? Kasi nga po, ito, okay? The church is the temple of God. The Lord God dwells in His temple, and that is the church. So hindi po pwede na may mga nagbebenta ng baka, ng kalapati. Hindi po pwedeng may mamamalit ng pera. Now, hindi ko po yun literal na ibig sabihin, okay? Ibig sabihin po yung mga hindi dapat, okay? Yung hindi dapat sa katawan ng Diyos, ng Panginoong Hesus o yung iglesia, dapat mawala po yun. At paano po yun mawawala? Yun po ay sa pamagitan ng church discipline. Okay? We need church discipline. And then, sa pag-aaral ko po, hindi magagawa ang church discipline kung walang church membership. Okay? So, ibig sabihin pala, kailangan pala talaga ng formal na admission ng bawat isa kung ang isa pong kasama natin ay gusto talagang sumali, for example, sa His Community Church. May formal po pala talaga na church membership na mangyayari. Ibig sabihin po, meron talagang nakaset po ng mga rules, nakaset na mga, ano tawag dito, mga, ano yan tawag dyan, yung mga obligasyon kung ikaw po ay isang miyembro ng isang church, ng isang local church. Nagigets niyo po ba ako, mga kapatid? So, ibig sabihin po, magkakaroon po tayo ng formal signing kung gusto niyo po talaga na maging member ng His Community Church. And then, bilang miyembro ng His Community Church, meron po tayo, bawat isa sa atin, obligasyon na dapat gawin. Intindihan niyo po yon? Gaya po ng pag gusto niyong pumasok or magtrabaho sa isang business, for example, gusto niyong pumasok sa Petron. 'Di ba bago ka makapasok doon, bibigyan ka ng job description. Ibig sabihin, bilang miyembro or bilang manggagawa ng Petron, ito yung mga bagay na obligasyon mo na dapat mong gawin. Intindihan niyo po 'yon? And it's the same thing sa church. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang po yun, nakaupo ka lang doon, ganito lang yan. It's more than that. Kaya sabi ko nga po sa inyo, akala ko yun lang ang gagawin. Sasabihin mo lang, oy, kumusta ka na? Oy, hindi bawal yan. Hindi pala ganon. Okay? So, ibig sabihin, magkakaroon po talaga tayo ng organization. Ibig sabihin, yung formal talaga. Now, bakit po kailangan ng church membership? Kasi, hindi po mangyayari ang church discipline kung hindi ka member ng church. Kasi ang dapat lang na dumaan sa church discipline is yung church member. Bakit po? Kasi doon ko po malalaman bilang pastor ng His Community Church, doon ko lang malalaman kung sino yung under sa care ko. Kung sino yung mga tao na dapat kong alagaan. Naintindihan niyo po yun? Okay? So dito niyo po makikita, seryoso po, ganun po kaseryoso, at ganun po dapat isinasaayos pala ang isang church. Now, ganun din po nangyayari, huwag kayong mag-alala. Hindi lang po akong gumagawa. Tanungin niyo po yung Grace Community Church, Ligonier, ganun din po. Actually, yung mga resources na nabasa ko galing po sa kanila. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, a local church, kung ito man ay kabilang sa totoong iglesia, ay dapat mamuhay na bilang tunay na kabilang sa isang tunay na iglesia. Intindihan niyo po? So, hindi lang po pala yan, may alam mo na yung isang kapatid mo, gumagawa ng kasalanan, hahayaan mo lang, hindi.
Hindi po ganon. But, kailangan talaga i-confront, kailangan i-disiplina for the purpose na magrepent at bumalik at maisaayos yung buhay ng isang kapatid na kabilang sa iglesia. Now, baka po kapag naririnig niyo yung discipline, natatakot kayo. May dalawa pong klase ng discipline. Okay? Corrective discipline at formative discipline. Ano po yung corrective discipline? Yun po yung kapag may ginagawa kang mali, itatama ka. That's corrective discipline. Meron din pong formative discipline. Ano po yung formative discipline? Bigyan ko kayo ng example. For example, ikaw athlete ka. Okay? Basketball player ka. Diba, dinidisiplina mong sarili mo, wag uminom, wag kumain ng ganito ganyan, gumising sa umaga ganito ganyan, dinidisiplina mo yung sarili mo na mag-practice 2 hours every day. That is formative discipline. Kaya wag kayong matakot sa church discipline, okay? Okay? Naintindihan niyo po yun. Ito, binibigyan ko na po kayo ng idea ano po yung mangyayari sa His Community Church. Now, bakit po may church discipline? There's only one reason, for the glory of God. And paano natin mag-glorify ang Panginoon kung tayo po ay sumusunod at lumalago sa Kanya? Kaya, kailangan ng disiplina. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Okay? At ito, napakagandang scenario itong pinapakita ng Panginoon sa atin ngayon. Why? Kasi makikita niyo po talaga, hindi talaga, kailangan talaga tanggalin yung mga hindi karapat-dapat. Yung mga hindi dapat. Now, meron lang po kung, for the last 9 minutes, meron lang po akong isang specific na scene, na kasalanan, na gusto ko pong i-deal ngayon. Although, hindi ko pa po kayo makakausap. Kasi ito po yung kasalanan na sumira din talaga sa akin. Ito yung kasalanan na sumira din sa ibang tao na in which ginawa ko yung kasalanan ito. And so, ito yung dapat, and this is very serious. Can we open our Bible in 1 Corinthians chapter 6? Simula tayo sa verse 12. Okay. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Kita niyo po? Okay, basahin ko na lang po. Andiyan na kayo? Okay na? Now, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Okay, ano to? Okay? Ang konteksto po nito is si Pablo sumusulat po para sa mga taga-Korinto dahil itinatama niya yung mga mananampalataya doon. You see? Discipline. Okay? Discipline. Now, ano po ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid? Ito po yung quote, ito po yung slogan na sikat po sa mga taga-Korinto during this time. Na akala nila kahit anong gawin nila sa kanilang katawan ay hindi yun makaka-apekto sa kanilang spiritual na pamumuhay. Ibig sabihin, kahit anong gawin nila sa mga katawan nila, hindi yun magiging kasalanan sa spiritual na buhay nila. So yun po yung kino-quote dito ni Pablo. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. Ibig sabihin, pinapakita niya, okay, ito yung pag-iisip nyo. Okay? Ngunit, ito, kinorek na po ni Pablo, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. And another, kinote niya ulit, ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid. And kinorek po ulit ni Pablo, ngunit hindi ako papaalipin sa anuman. Okay? Bakit ganito ang sinasabi ni Pablo? Kasi nga po, itong part na babasahin natin is patungkol po sa kasalanan na related po sa katawan. Okay? And bakit ko po ito bino-brought up? Bakit ko po ito dinidiscuss sa inyo? Kasi sabi ko nga kanina, ang templo ng Diyos, dalawa po yung maaari nating sagot. And nasagot ko na po yung una, that is the church, iglesia. Now ngayon, ito na po yun, yung katawan natin. That's the temple of God as well. Kasi yung church is, ano po yan yung sama-sama ng mga katawan natin. Naintindihan niyo po? Kaya pwedeng dalawa yung pwede nating isagot. Now, verse 13. Ang pagkain ay para sa tiyan, ang tiyan ay para sa pagkain, ngunit ito ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos.
So pinapakita dito na ni Pablo na okay, ito yung tama. Ang tiyan ay para sa pagkain. At ang pagkain ay para sa tiyan. At lahat ng iyon ay mawawala din. Gayunman, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid. Sa English pa, sexual immorality. Kundi para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa katawan. Now, dito nyo makita kung gaano kaseryoso na ang katawan ay para sa Panginoon. Dito pa lang sa verse 13 makita nyo gaano kaseryoso kung ano man ang gawin natin sa katawan natin is napakalaking bagay para sa Panginoon. Bakit? Kasi ang katawan ay para sa Panginoon. You see? And patuloy tayo, verse 14. At binuhay ng Diyos ang Panginoon at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Bakit ito yung sinabi sa verse 14? Kasi ang katawan natin will be resurrected. Tayo ay mabubuhay muli. Okay? And verse 15, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Diba? Paul is talking about the body of Christ. Kasi nga, diba, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia. At tayo, bawat isa ng mga mananampalataya, tayo ay sangkap. Tayo ay parte ng sangkap ni Kristo. Ibig sabihin, tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo. He is reminding the Corinthian believers, hindi nyo ba alam? You are part of the body of Christ. Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang masamang babae? Sa English po, prostitute. Pwede, sabi niya, pwede ba yon na ang sangkap ni Kristo, gagawin kong mga sangkap, parte ng masamang... Now, ito yung medyo tricky. Bakit sangkap? Bakit parte? Bakit parte? Literal na part ng masamang babae. Mamaya masasagot yan. Pero ito yung isa sa mga sigurado, huwag nawang mangyari. Hindi dapat mangyari yun. Gaya na nakita natin ng pag-alis ng Panginoong Jesus sa mga nagbebenta at mamamalit ng pera doon sa templo ng Diyos, hindi maaari yun. Okay? Ganon din po ang pinapakita ni Pablo. Hindi pwedeng mangyari yun. And in verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae, ito na yung sagot sa sinabi ko, na bakit parte or sangkap. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae, now, yung word na nakikisama po dito, ibig sabihin po niya nakikipagtalik. Okay? Sorry po sa word ko, pero kailangan kasi talaga natin to sabihin. Hindi ba ninyo nalaman na nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Na ano pinapakita dito? Sex is a bagay na pwede ko bang tawagin na sacred? Hindi ko sinabing sacred kasi, pero sex is something na, di ba, will unite a person to another person. Kapag ang isang tao ay nakipagtalik sa isang tao, you are considered as one body. You see? Sapagkat sinasabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ibig sabihin, yung isa ay magiging parte na ng isa. Intindihan niyo po yan? Ganyan kalalim, ganyan kaseryoso po yung pagtatalik. Kaya nga, di ba, para lang yan sa mga mag-asawa. Para lang po yan sa mga mag-asawa. Hindi pwede sa boyfriend-girlfriend. Kaya mali po talaga ang boyfriend-girlfriend. Why? Kasi ito yung paglilin lang ng mundo ni Satanas na linlangin yung isang lalaki at babae na may relasyon tayo, pwede natin gawin yun kahit hindi pa sila kasal. You see? And so, kaya nga po ako, I already confessed, no? And alam niyo naman po yung history ko. And nakakalungkot lang, by the grace of God, niligtas ako ng Panginoon. Pero sa lahat po ng mga nakaraan ko, sa nakikita ko sa buhay nila, they're really living outside of Christ. And somehow, naano ako doon kasi naging parte ako upang hindi nila makilala. Well, anyway, again, sovereign grace of God. Okay? Now, verse 17.
ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Now you see, kung ikaw po ay parte, nananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw po ay iisang espiritu na kasama na ng Panginoon. Ibig sabihin, you are part of His body. Tindihan niyo po? And in verse 18, umiwas kayo sa pakikiapid. Now, alam niyo po ba sa English, umiwas, ibig sabihin, ano ka talaga, tumakbo ka, takbuhan mo to, yung pakikiapid. Kasi bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Now, ito pa, may papakita kung gaano kalalim po ang sexual immorality. Kasi yung ibang kasalanan, ginagawa natin yan sa labas ng ating katawan. Ibig sabihin, hindi siya directly may effect sa ating katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid, sexual immorality, sex outside marriage, ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. You're sinning against your own body. And then meron akong nabasang commentary, I think si Barnes yon, sabi niya, yung ibang kasalanan, mayroon siyang epekto, pero hindi siya masyadong nakakapekto sa yung madali kang mamatay, may sakit ka na lubha, pero yung sexual immorality na kasalanan, yun yung may mga lubhang mga sakit na dinudulot sa katawan ng tao. And that is true. AIDS, HIV, STD, you see? And worse is, 19, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Pinakamalalim na dahilan, bakit mo ibibigay yung katawan mo na hindi naman nasa iyo? Katawan mo na kay Kristo na. Kasi bakit? Yan ay binili niya. I think that's verse 20. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. You see? And dito natin makita na ito yung bagay na hindi dapat ginagawa sa ating katawan. Because our body is the temple of Christ. That's the dwelling place of God. Hindi ko po sinasabi, sige, magnakaw na kayo, magsinungaling na kayo, basta wag lang kayong makiapid. Hindi ko po yun sinasabi. But, sexual immorality is something na malalim po ang epekto ng pagkakasalang ito sa ating katawan. Kasi our body belongs to God. Kaya dapat ang katawan natin, ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi ito nararapat sa katawan. Hindi ito nararapat sa templo ng Diyos. So, mga tatay, nanay, kayo mismo, baka may mga pakikiapid kayong ginagawa. Repent from that. And yung mga anak nyo po, guard them. Huwag nyo na po silang pahintulutan umalis ng gabi. Huwag nyo po silang pahintulutan na lumabas na sila lang. Maging stricto po kayo sa inyong mga anak. Okay? Kasi ngayon, ang dali na lang magsinungaling. Nay, punta ako Bible study. Pero pagkatapos ng Bible study, may kikitain. You see? Ma, gawa lang ako ng ganito project. Iba pala yung project na ginagawa. Bakit ko po ito nasasabi? Gawain ko po yan dati. And by the grace of God, pinatawad at niligtas niya ako from that. So mga tatay, nanay, huwag po kayong masyadong maging maluwag, no, sa mga anak niyo. Disiplina. Huwag kayong maging kampante. Check nyo po yung mga social media nila, mga kachat nila, kausap nila. Check nyo. Huwag nyo nga hayaan magpuyat yan kasi lalo na po sa madaling araw, dyan lumalabas ang lahat ng kahalayan. Huwag niyong papahintulutan na naka-internet pa yan, late night na.
Iba na po ang tinitingnan niyan, iba na po ang ginagawa niya. Huwag niyo hayaan mag-isa sila sa kwarto. Kahit ko po ito sinasabi. Basahin ko po sa inyo yung, lapit na tayo matapos. Basahin ko po sa inyo yung commentary ni Matthew Henry. Kaya sinend ko sa GC. Sabi niya, our vices may be conquered in fight. That here caution against sexual immorality only by flight. Na ibig sabihin niya, medyo malalim po, no? Pero ito, mas clear po kay Barnes. Sabi niya, there are some sins which a man can resist. May mga kasalanan po na kayang pigilan ng tao. Some about which he can reason without danger of pollution. Ibig sabihin, yung iba daw pwede niyang harapin na hindi siya matitempt. But, this is a sin. Ano yung sin na yan? Sexual immorality. Where a man is safe only. Ibig sabihin, magiging safe lamang ang tao when he flies. Ibig sabihin kapag tinakbuhan niya. Ito lang po yung kasalanan na dapat natin takbuhan. So, yung isip mo, hindi, kaya ko to i-overcome. Hindi ako matitempt. No. The Bible itself, ang Bible mismo nagsasabi, kung akala mo, kaya mo siyang i-overcome, hindi. Kaya kung mag-isa ka lang, lumabas ka, sumama ka sa ibang sa mga kapatid, huwag niyong pahintulutan na kayo lang mag-isa. Kasi surely, madadapa ka. Mga nanay, tatay, please help me. No? Kasi ako, master ako niyan dati. So please. Meron pa akong gusto ko lang i-share talaga. Meron pa akong isang nagbabasa ako ng church discipline, no? Inaaral ko yung church discipline. Tapos, sabi ni importante talaga kasi meron daw silang, biruin mo, worship leader, tsaka yung pianist na babae, pareho silang may asawa, pero nalaman na pala sila, no? They are sleeping together. Ibig sabihin, nagtatalik sila. Sexual immorality, nakikiapit pala sila. So, you see in a church, kahit makita mong nasa harapan niya, naglilingkod yan, hindi ka siguraduhan na totoo na yan. So, kailangan talaga ng disiplina. Okay? And yan ay hindi natin papahintulutan sa iglesia ng Panginoon. Itataboy natin yung mga ganong bagay. Okay? So, yun lang po. So, be careful. No? Be careful. Kapag kaya nga ayoko na talagang social media kasi pag kita ka lang ng iba na agad. Diba? Takbo talaga. Alis talaga. Alis. Hawa. No? Sige po. Doon lang po muna tayo. Magpapatuloy po tayo sa verse, anong natapos ba natin? 12, 13, 14, 15, 16. No? Bukas, papatuloy po tayo. So let us pray po. Let's pray. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po sa iyong salita at sa pag-iingat at patuloy na pagkilos sa iglesia mo dito sa Kabkaben sa mga bagay na pagsasaayos mo, Panginoon, upang ang iglesia na ito ay maging handa sa misyon na ibinigay mo. Hindi tunay na dapat ayusin ang nasa loob bago kami ay maging effective sa pagkilos sa labas. And salamat, Lord, dahil ikaw ang maghahanda sa bawat isa na makakasama dito sa iglesia para sa pagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, thank you po. Bye-bye at mag-ingat. Okay, thank you. See you po bukas. Darkest night.